Tinanong ni Lin Zichen si Joe Hong, ang presidente ng Student Council, kung kinakailangan ba ng gene fusion para makasali sa kanilang organisasyon. Matapos kumpirmahin ni Joe Hong na kailangan nga ito, kalmadong sinabi ni Lin Zichen na hindi na siya sasali at tumalikod siya, na ikinagulat nilang lahat. Sa kanyang isip, tinitimbang niya ang mga benepisyo ng Student Council laban sa mga bagay na nakukuha niya mula sa Tianrenge. Sa kanyang likuran, tinuyan ng mga miyembro ng Student Council ang kanyang desisyon. Kinwestiyon nila kung sira ba ang ulo ng bagong hari dahil sa pagpipilit nito sa landas ng pure blood at hinulaang magsisisi rin siya sa huli. Sinabi ng mga kasama ni Joe Hong na isa lamang itong pagsasayang ng oras, dahil epektibo ang pag-brainwash ng Tianrenge. Minaliit naman ni Joe Hong si Lin Zichen bilang isang henyong walang kinabukasan, na itinuturing niyang isang basura, at sinabihan ng kanyang grupo na maghahanap na lamang sila ng ibang mga taong may talento. Maya-maya sa Tianrenge Research Institute, galit na hinampas ni Yuyan ang kanyang mga kamao sa mesa habang nagrereklamo kay Lin Zichen tungkol sa kawalang pag-asa ng kaisipan ng Student Council. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Dean Liu Chuanwu, na mukhang pagod na pagod ang hitsura. Sarkastikong pinuri siya ni Yuyan sa kanyang sakripisyo para sa institute. Sinabi ni Yuyan na ang pure blood cause ni Lin Zichen ay kinabibilangan ng pagtatrabaho araw at gabi at pagbebenta ng kanyang katawan para sa mga investment. Inis na nagtanong si Liu Chuanwu kung kailangan ba talagang isama ni Yuyan ang huling bahagi na iyon sa tuwing magsasalita siya. Pagkatapos, binalaan niya si Lin Zichen na ang mga babae ay isang malaking sagabal sa landas ng ebolusyon at dapat niya itong iwasan. Habang nakaupo sa loob ng kanyang opisina, ipinaalam ni Liu Chuanwu kay Lin Zichen na nagbibigay ang universidad ng pabahay para sa mga pamilya ng mga henyo. Nag-alok siyang ayusin ang mga trabaho para sa mga magulang ni Lin Zichen at tinanong kung gusto ba niyang dalhin ang mga ito sa lungsod. Sinabi ni Lin Zichen na tatalakayin muna niya ito sa kanyang mga magulang sa darating na weekend. Sa huli, sinabi ni Liu Chuanwu kay Lin Zichen na binigyan niya ito ng maagang akses sa mga school mission, habang ipinapaliwanag na sa taglay nitong lakas sa kasalukuyan, hindi na kailangan pang maghintay hanggang sa susunod na semestre. Ipinaliwanag ni Yuyan kay Lin Zichen na kumukuha siya ng mga off-campus mission linggo-linggo para makakuha ng school credits. Iminungkahi niya na maaaring sumama si Lin Zichen sa kanya sa hinaharap para makakuha ng karanasan, at nag-alok na isama siya sa isang mission para sa paglipol ng mga aberrant beast. Magalang na nagpasalamat si Lin Zichen sa kanya. Dahil nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga opsyon, binuksan ni Lin Zichen ang app ng paaralan para sa mga mission. Nakita niya na ang mga gawaing inilathala ng paaralan ay mga maliliit na pagpipilian lamang para sa 1 o 2 credit. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mission na inilathala mismo ng mga estudyante at nakakita ng isang kakaibang request para sa isang babaeng gene fuser na training partner na may tenga ng hayop at mahabang binti para sa 5 credits kada buwan. Dahil sa pagkaaliw, tiningnan niya na lamang ang mga off-campus mission sa halip na ang mga ito. Nakita niya na ang mga off-campus mission ay napakarami at nag-aalok ng mas matataas na gantimpala. Ang isa ay ang paghuli sa mga magnanakaw para sa 30 credits, at ang isa pa ay ang paghuli sa isang malakas na aberrant beast para sa 200 credits, bagaman parehong malayo ang lokasyon ng mga ito. Habang nag-scroll siya, isang partikular na mission ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang paghuli sa isang Shadow Cat Girl, isang wala sa sariling gene fuser sa antas na ordinary tier 6 na pumapatay ng mga lalaki sa Red Light District ng lungsod. Ang gantimpala ay 50 credits, at agad niya itong tinanggap. Lumapit ng husto si Yuyan, na ikinagulat ni Lin Zichen. Tinanong niya kung tinanggap ba nito ang Catgirl mission at nag-alok na sasamahan siya. Sa gulat niya, nagtanong si Lin Zichen kung paano nito nalaman. Ipinaliwanag ni Yuyan na ang mission details page ay nagpapakita kung sino-sino ang mga tumanggap na sa naturang gawain. Sa pagtingin sa kanyang phone, nagulat si Lin Zichen nang makitang 28 katao na ang tumanggap nito, kabilang ang 26 na senior at isa pang freshman na si Ma Weiwei. Naisip niyang kakatwa na kukuha ito ng ganitong mission kahit nasa ordinary tier 5 pa lamang, kaya ipinagpalagay niya na mayroon itong kasamang katulong. Sinabi niya kay Yuyan na gumagabi na, kaya ipinahayag ni Lin Zichen na uuwi na siya para mananghalian at nagpaalam siya.
Habang naglalakad si Lin Zichen sa loob ng campus, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nag-activate ang kanyang danger perception, at nakaramdam siya ng isang kaaway na presensya sa antas na ordinary tier 7. Biglang lumabas ang isang maskuladong lalaki na naka-blue tracksuit at tinawag ang kanyang pangalan. Kinonfronta ng lalaki si Lin Zichen at galit na pinaratangan siya na pinupuntirya niya si Ma Weiwei. Galit na inisa-isa ng lalaki ang mga ginawa ni Lin Zichen. Pagkatapos ay umabot siya sa punto ng pagbabanggit sa pananampal ni Lin Zichen kay Ma Weiwei noong panahon ng trial hanggang sa pakikipagkumpetensya niya rito ngayon para sa isang mission, at kinwestiyon kung si Din Liu Chuanwu ba ang nag-udyok sa kanya. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang panunumbat, hinahamon si Lin Zichen sa isang laban at tinatawag siyang isang bully. Tumingin lamang si Lin Zichen nang may pagkainis. Nagtanong siya kung si Ma Weiwei ba o ang tatay nito ang nagpadala sa lalaki, ngunit iginiit nito na kusa siyang pumunta. Nang ulitin ng lalaki ang kanyang hamon, simpleng nagtanong si Lin Zichen ng, "So what?" Dahil alam niyang isang hanggal na simp lamang ang kanyang kaharap, tumalikod si Lin Zichen para maglakad palayo, ngunit hinablot ng lalaki ang kanyang manggas habang sumisigaw na huwag siyang aalis. Sa gitna ng pagkainis, walang kahirap-hirap na tinaas ni Lin Zichen ang kanyang kamay at mabilis itong sinuntok sa mukha. Nawalan ng malay ang maskuladong lalaki. Habang nakatayo sa tapat nito, naisip ni Lin Zichen sa kanyang sarili kung kontento na ba ito ngayon. Dumating si Lin Zichen pabalik sa apartment. Mula sa kusina, sinalubong siya ni Shen Qinggan sa kanyang pag-uwi at sinabing handa na ang hapunan. Binanggit nito na ang 10 libra ng life and death toad meat na inorder niya ay naihatid na. Kinuha niya ang bag mula sa refrigerator. Habang iniisip na noong una ay nais niyang bumili ng mas marami para ma-unlock ang codex ngunit nagpasya siyang huwag na lang para maiwasan ang atensyon, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa package. Isang bugzo ng asol na enerhiya ang lumabas mula rito, habang kinukumpirma ng isang system notification na nakuha na niya ang malaking bahagi ng life essence ng Poloka, na nagdala sa kanyang codex progress sa 10%. Maya-maya, isang nalilitong Shen Qinggan ang nakakita kay Lin Zichen na itinatapon ang karne na mukhang bulok na sa isang garbage bag. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na nasira na ito. Nakita ito ni Shen Qinggan na kakaiba, dahil mukhang sariwa naman ito noong ihatid. Nilinaw ni Lin Zichen na nahigop na niya ang lahat ng essence nito, na nagiging sanhi ng mabilis na pagkabulok nito. Nagulat si Shen Qinggan at nagtanong kung ito ba ang kanyang superpower. Kinumpirma ni Lin Zichen na ito nga, habang ipinapaliwanag na kaya niyang higupin ang lahat ng essence nito na nagiging sanhi ng mabilis na pagkabulok. Sinabi niya na kaya niyang higupin ang essence mula sa mga aberrant beast para makuha ang ilan sa kanilang mga kakayahan. Nagulat si Shen Qinggan at napabulalas na sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit pinili ni Lin Zichen ang landas ng pure blood. Sa ganoong kapangyarihan, hindi na niya kailangan ng gene fusion. Habang kumakain ng hapunan, binanggit ni Lin Zichen ang alok ng Dean na pabahay at trabaho para sa kanilang mga magulang. Tuwang-tuwa si Shen Qinggan, at nagkasundo silang bisitahin ang kanilang mga pamilya sa darating na weekend. Sa gitna ng pagkain, binanggit ni Shen Qinggan ang isang kawili-wiling duel sa pagitan ng mga pikrangkang student sa gym ng Hapong yun. Iminungkahi niya na manood sila, at pumayag naman si Lin Zichen. Sa university gym, isang malaking pulutong ng mga tao ang nagtipon-tipon. Napansin ni Lin Zichen na bukod sa mga estudyante at guro, naroon din ang mga kinatawan mula sa Mechanical God Group. Tuwang-tuwang itinuro ni Shen Qinggan ang isang babae na nakasuot ng malaking puting cyborg suit sa VIP section, ang sikat na Mechanical Genius Girl na nakikita nila online. Sa gitna ng arena, 2 fighters ang magkaharap, isang maskuladong bull light gene fuser at isang makisig na cyborg. Tinanong ni Shen Qinggan si Lin Zichen kung sino sa tingin niya ang mas malakas sa pagitan ng Kyoto Genius at ng Mechanical Genius Girl. Sumagot siya na magkakaroon sila ng ideya mula sa duel na ito. Nilinaw niya na kung mananalo ang ika-8 ranggo na Evolution Academy student, mas malakas ang Kyoto Genius. Ngunit kung ang ika-9 na ranggo na cyborg ang mananalo, mas malakas ang Mechanical Genius Girl. Kasunod ng isang anunsyo, nagsimula ang duel. Agad na lumipad ang cyborg gamit ang kanyang mechanical wings. Mula sa itaas, nagpakawala ang cyborg ng isang malaking barrage ng mga missiles, na bumagsak na parang ulan sa kalaban na nasa ibaba.
Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.